Magandang hapon po. Magandang umaga. Ano magandang umaga ba? Magandang hapon. Magandang hapon po. Mali-mali yung relo ko. Hindi nakakuan. Hindi tag nito. Automatic kasi matagal hindi nagamit. Sige, magandang hapon po sa inyo. Ano ba ito? Ulitin natin. Ulitin natin. Go live. Ulitin natin ulit. Balik ako balik. Ladies and gentlemen, ngayon ay hapon na. 1:38 ng hapon. Ngayon ay araw ng Domingo de Palaspas. Kung sa English pa, Palm Sunday. Kung sa Espanyol, Domingo de Palaspas. So anyway, ang kailangan lang kung reliyoso kayo, kung katoliko kayo, it is one of the obligations sa mga katoliko. Pero kung hindi naman kayo katoliko, walang problema po. Sinasabi ko lamang ito para at least alam ng lahat ng relihiyon kung ano ang meron dyan. At least alam din ng mga kapatid nating Muslim kung ano ang, para maintindihan nila kung ano yung mga Katoliko. So, anyway, ating pag-usapan sa ngayon po ay ang kasong SALN sa impeachment laban kay Sara ay ipaliwanag ko sa inyo na kulang-kulang po ang pagkabanggit ng mga detalye para hindi pwede mo sabihin na may sufficient in substance. Napakahalaga po ng sufficiency in substance. Kasi kung sufficient sa substance, iyan po ay pwede na sila magpasabpina na kung ano-ano mga dokumento gusto nila na kailanganin nila isuporta nila sa kanilang akusasyon. So dito, kagaya ng binanggit ko kahapon, na walang sufficiency in substance, yung patungkol sa confidential fund, wala ring sufficiency in substance patungkol sa pag binanggit kong isa, yung confidential fund sa DepEd. Ngayon, pag-usapan natin po yung sufficiency o insufficiency of substance or in substance of the accusation of the impeachment article focusing on the SALN and allegedly illegally acquired wealth of Sara Duterte, and siyempre kasama yung kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Hindi kaya kay Sara. Si Sara po ay hindi siya, ayon sa kwento niya, hindi siya naging abogado. Pagkapasa niya sa bar exams, nakapasa po siya, by the way, nakapasa po siya sa bar exams noong taong 2005. Kung saan, ganong bar exam din ako pumasa. Ang hindi ko lang alam, sino mas mataas sa amin ang grado sa bar exams. So anyway, what is important is, naging abogada siya. So, politika lang siya. Nagiging vice mayor, tapos naging mayor ng 3 term, at bago sana siya naging vice mayor, magtatrabaho sana siya sa Public Attorney's Office at nag-usap na sila ni Persida Acosta. Bigla siyang pinatawag daw ng tatay niya na si Digong. Umuwi ka sa Davao, huwag ka na magpaw-paw dyan. So kaya pinatakbo siya ng vice mayor at naging vice mayor siya, nanalo. So iyan ang naging training niya. In other words, wala po siyang karanasan bilang maging abogado. At sino lamang ang may karanasan bilang maging abogado? Ang kanyang husband po, na si Attorney Manasseh Carpio. Pamangkin po ni Conchita Carpio Morales. Tapos, siyempre, alam mo na sa trabaho ng abogado, kung minsan may jackpot. Kung minsan walang jackpot.
Kung mahina kang abogado, walang kliyente lalapit sa iyo. Pero kung medyo maasim ka, may at least merong lalapit sa iyo. At kung makajakpat ka ng kaso na malaki-laki, at kung may panalo mo, doon ka, mas tatabo ka kung hindi ka maniningil ng acceptance fee, kundi konting acceptance fee lang, pero doon ka tatabo sa tinatag ng contingency. Kasi kung may lupa ka, halimbawa, ang halaga ng lupa ay 10 hektarya, tapos kung tag 1,000 ang isang hektarya, ang isang metro kwadrado, so 1,000 times 10,000 square meters ang 1 hectare, so that is 10 million. So kung 10, 10 times 10, that is 100 million. Pero kung minsan magiging 2,000 per square meters, magiging 200 million. So yan po ang jackpot sa kasong lupa. Kaya magkatataka kayo, marami mga abogado, parang wala namang kaso, pero mayaman. Kasi namimili po sila ng kaso. Hindi sila kagaya ko na kahit anong kaso, shoot. Lalo pa, siyempre, gumraduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sa pamantasan ng likod ng Manila City Hall. Doon po ako gumraduate. Hindi po ako kagaya kay Attorney Palsis, Jesus Palsis na gumraduate sa UP, College of Law. Kagaya rin ni Attorney Terry Ridon. Kagaya rin ni Attorney Barry Guevara. Kagaya rin ni Attorney Dino De Leon. Marami sila nag-graduate sa Attorney Mel Santa Maria. Graduate sila ng UP College of Law, pati si Antonio Carpio. Sila po yung mga tinatawag na practicing in grand manner. Nanggaling pong salita na yan na practicing in grand manner mula sa tatay ng College of Law sa Pilipinas, na siya ang nagtayo ng UP College of Law. Ito po si Justice George A. Malcolm, Amerikano, na Justice ng Supreme Court ng Pilipinas. So, naasar lang ako kasi itong mga UP College of Law, kasama ni si Marcos Sr. Diyan gumraduate. Kasama si Miriam Defensor diyan gumraduate. Mas marami po ang gumraduate sa College of Law ng UP na siyang naging dahilan para malugmok ang Pilipinas. Number 1 na tarantado na gumraduate sa College of Law ng UP ay si Marcos Sr. So, ninakawan niya ng husto ang Pilipinas. Tapos, napakasinungaling pa na taong ito. Biro mo, nandaya pa siya kuno sa 24 medals niya sa military kuno kasi nag-military daw siya. Pero piki lahat ng medals niya. Ang pinakamatindi na may medal, na pinakamarami na alam ko, mas marami pa, 30 plus medals, ay si Colonel Boni Serrano. Yan po yung pangalan niya, ang pinangalan sa street galing sa Camp Crame papunta sa Camp Aguinaldo. Sino ba ito si Colonel Boni Serrano? Habang nagpalabi ako ng audience, kwento ko muna. Para at least malalaman nyo rin, ma-inspire din kayo kung sino-sino ang ating mga bayani. Bayani po siya sa Battle of Yultong, battle sa South Korea. Noong panahon na yun nagka-pep talk, kasabi po siya sa pep talk, Philippine Expeditionary Forces for in South Korea. So, 6 lang sila. Ang kwento ng kung saan siya nakakuha ng Medal of Valor, 6 sila ng tauhan niya. Tapos nandun sila sa boundary, sa pinag-agawan ng boundary ng North Korea saka South Korea. Tapos nakatayo sa doon sa bandang South Korea, South Korea ngayon, pero dati isang Korea pa lang, pinag-aagawan yan. Tapos tatawid siya sa ilog na napakalamig na kasing yelo, kasing lamig. Ngayon, tatawid siya at ang mission niya ay atakihin niya yung mahigit 70 na sundalo ng Chinese at saka North Korean. Nakatawid sila. Kasama niya mga sarhinto na mga tao. 6 lamang sila. Banatan, hindi ko alam kung anong taktika na ginawa niya. Sinorpresa nila at napasuko niya yung 70
na sundalo ng China at saka North Korea. Kaya dahil nagawa niya yon, ginawaran po siya ng Medal of Valor Award. Ang isa ring Pilipino na nakakuha ng Medal of Valor Award sa Battle of Yultong sa South Korea din ay si Teniente o Kapitan Yap na taga Sambales. So, ang kanyang nangyari dito po sa Battle of Yultong. Sa panahon na yun po, may bumaba na 90,000 na sundalong Chinese tutulungan ang North Korea. So, na-monitor nila yon. Nag-utos kaagad si Douglas MacArthur sa na-retreat. So, nag-retreat na po ang Australian forces. Nag-retreat na po ang British forces. Nag-retreat na ang Canadian Royal Forces. Nag-retreat na sila lahat. Pati American forces nag-retreat na. Ang problema, hindi makarating ang tawag sa radyo. Hindi makukontak ang mga Philippine forces. Sa Philippine forces naman, sila po ay 10,000 po sila na mga sundalong Pinoy. Nandun sila sa boundary. Nakipag-agaw. Tapos, lumusob po ang 90,000, 90,000 kasama yung mga iba pa. May dagdag pa ng mga sundalo na North Koreans. Walang kabalay-balay ang mga sundalong Pilipino. Kasama po yung kasama ni Captain Yap na nandun sa unahan yung kaklase niya sa Philippine Military Academy. Nasa unahan, nakipagbakbakan. So, dahil nakita niya kipagbakbakan at napaligiran ang kanyang kasama na classmate niya sa PME, ang ginawa niya ay paputok siya ng machine gun. Ang machine gun kasi patay na rin ibang kasama niya. Tumalon-talon siya from one machine gun to another, mga 10 machine gun ay napatay po nila mahigit 20,000 ang namatay nila na Chinese at saka mga North Korean soldiers. Pero ang namatay sa Pilipinas ay mahigit 1,000 lamang po. Yan ang record ng Pilipinas. Kaya yan kung man-to-man combat ay talo yung China sa atin. Pero pagdating sa missile, siguro talo na tayo dyan. Pero anyway, kinikwento ko lang yung habang nag-iipon ako ng audience. So with that, alam nyo na ngayon na yung Medal of Valor awardee na si Captain Yap, namatay din siya, ay taga Sambales. Ang isa pa na Medal of Valor awardee ay si Colonel Bonnie Serrano, na siya yung pinangalan sa kanya, Bonnie Serrano Street. Ang problema kay Bonnie Serrano, top candidate sa palagi magiging general, pero napaka-strictong tao. Kaya marami siyang nakaaway na mga sa Board of Promotions at hindi na siya na-promote bilang general. Ganun po ang kwento ng buhay. So dito mo makikita kung sino pa yung mga tao na maayos maglingkod ay napipirhwisyo. Kung sino mga tarantado, yan ang nag-aasinso. Aasinso sila patungkol sa pera. Okay? Dito na tayo ngayon sa kaso laban, isa sa mga kaso laban kay Sara, yun yung SALN. Basahin natin ang kaso sa SALN. Ngayon, ladies and gentlemen, sa sinabi ko kahapon, kapag ang pagbanggit ng akusasyon, dapat ibanggitin mo ang lahat ng elemento ng grounds for impeachment. At kung mabanggit mo lahat ng elemento, yun ay ibig sabihin sapat na sa sustansya. Sufficient in substance. Ano ang kahalagahan kung sufficient in substance? Pwede na rin po yun magpapatuloy at pwede na suportahan ng panibagong ebidensya na ipapasabina ng House Committee na proper committee, in this case, House Committee on Justice. Okay, o sisayin natin kung may karapatan ba sila magsabina. Pero bago ko sisayin, nais ko lamang isariwain na nag-motion ito si Attorney Congressman Tere Ridon na mitawag ko ay Mr. Bean ng Pilipinas kasi ang taba ng kanyang pisngi. Tapos sabi pa ng isang kaibigan ko ay siya daw si Cookie. Cookie Ridon. Oh.
Pinapahiya lang nila ang University of the Philippines sa kanilang performance. Kasi, pasensya na kayo ha. Sa lahat ng sinabi ninyo po, kasama na si Jesus Palces, kasama na si Dino De Leon, kasama na si Attorney Armand Virgil Ligutan, professor daw sa UP. Kasama na yan si Archie Guevara, professor din sa UP. Ay puro mga mali mga sinasabi nyo. Biro mo, kami na mga taxpayer ay nagbibigay ng sweldo sa mga professor sa UP. Nagbibigay ng pambayad sa tuition sa lahat ng estudyante, kasama ang estudyante ng College of Law. Dapat suklian ninyo ng honest na service at matalinong serbisyo pabalik sa Pilipinas. Ang problema, kagaya kayo kay Marcos Sr. Imbis na babalik kayo ng kagandahang loob para bilang kapalit ng mga tuition na binayad namin para sa inyo, ay ang ginawa nyo, nagnakaw pa kayo. Para kayong mga babae na mga babae na tinaksila ng panahon na lagi nating sinasabi na hell hath no fury than a woman scorned. Yan. Ito mga graduate ng UP na to. Parang ganon sila eh. Okay. Ito. Ang hindi pa nila alam to ha. Hindi ko masisisi si Jerby Luisro kasi hindi naman siya sa UP gumraduate. Sa University of Batangas siya gumraduate. Pero ito masisisi ko to si Ridon. At isa pang masisisi ko si Ropos Rodriguez. Bakit hindi niya pinaglaban? Siya po ay graduate ng University of the Philippines College of Law. Marami dyan iba pang UP College of Law graduate. Sinisisi ko kayo lahat. Bakit hindi niyo pinaglalaban ang Pilipinas? Nag-tuition ang Pilipinas sa inyong tuition. Walang kapalit man lang kayo binigay. So anyway, ito po. Nais ko muna i-set ang premise. Bago ka kumaso sa isang tao, may tinatawag tayo na he who comes to court must come with clean hands. Ang sino mang lalapit sa korte ay dapat lalapit ka na malinis ang iyong kamay. At para maging malinis ang iyong kamay, kailangan ikaw ay nagsasampa ng kaso na sincero po kayo at meron kayong ebidensya at meron kayong alam na totoo talaga ang pangyayari. Okay? At kung totoo ang pangyayari, kahit anong gagawin mo, ipikit mo man ang mata mo, pag kinwento mo, kumpleto po ang elemento ng detalye na mababanggit mo. Pero kung hindi totoo na ikaw ay may karapatan kumaso, ay hindi magiging kumpleto ang iyong ground. Kundi kung kumpletuhin mo, ibig po sabihin mag-imbento ka na ng kwento. Ganun po yun sa karanasan ko bilang trial lawyer. Kasi kailangan walang pinag-iba yung impeachment na reklamo kumpara sa civil case. Sa civil case, may tinatawag kami na kailangan buuin mo ang lahat ng requisites ng cause of action. Kung sa criminal law naman, kailangan buuin mo ang lahat ng elemento ng krimen sa pagkwento mo para magkaroon ng sufficient in substance. Okay? Parang kagaya rin yan. Binuo ko po ang lahat ng kwento. Paano? Para magiging matanggal si Erwin Tulfo. Kasi siya po ay binuo ko lahat ng kwento na siya ay US citizen pero dinismiss pa rin ng Senate Electoral Tribunal sa rason na insufficient inform. Hey! Kakahiya kayo. Anyway, hindi naman kayo ang Diyos. May rami pang darating, hindi lang ngayon ang bukas. Anyway, malapit na may 15 days, may 14 days, may 13 days pa ako para mag-file ng motion for reconsideration. Laban kay Tulfo na pinapatanggal ko dahil siya ay Amerikano. So anyway, punta tayo. Usisain ngayon natin ang reklamo na sinampa kay Sara Duterte. Kung sapat ba ang elemento na binanggit para sabihin natin na nagkasala siya sa SAL-in-law at saka sa mga unlawfully acquired o di kaya unexplained wealth. Ito po ang kaso. Ang ipipresento ko sa inyong kaso,
ay yung kasong sinampa laban kay Sara noong 2025, February 5. At ito rin po yun ang sinampa nila ngayon. Kaya usisain natin. At kung hindi sasapat sa elemento na kailanganin ang pagbanggit ng kaso, ibig sabihin hindi pwede ang ginawa ni Ridon na mag-motion to issue subpoena para utusan ang ombudsman na isumiti ang mga salin at para utusan na kung ano pa patungkol sa salin law. Okay, ito po. Kaya nga kailangan dapat magiging malaya tayo eh. Kaya narinig ko ito eh, I want to break free! I want to break free! I want to break free from your heart. I feel so satisfied. I don't need you. Kailangan maging mayaman tayo. Maging malaya tayo. The only way for us to be free is to break free. Okay, ito na. Ito na po ang kaso tungkol sa salin laban kay Sara. Basahin natin, analisahin natin. Ito yung ginawa nila ni Attorney Ligutan na gumraduate sa UP College of Law. Sabi niya, Article 4, Respondent Sara Duterte committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her salin in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Yan po ang artikulo. Basahin natin ngayon ang detalye. Ito po yung recital of facts niya. Okay? Bago ko basahin, nais ko lang kayo daw, inform in advance na hindi po pwede na babanggitin mo ang conclusion. Conclusion of facts, conclusion of law, hindi po pwede banggitin. Kundi ang dapat banggitin mo ay yung mga pangyayari. Okay? So ngayon, para maintindihan nyo, mag-example muna ako sa simpleng kaso. Kaso na may utang. Halimbawa, si Pyra Lucas may utang sa akin na 10 million pesos. So, paano ko may cheque siyang binigay? Halimbawa lang kay Mampay, ha? Ikaw lang gagawin ko sample kasi sikat ka eh. Tapos, 10 million halimbawa utang mo sa akin. Tapos, babayaran mo dapat ako sa December 31, 2025. Pero dumating na December 31, 2025, ay hindi mo pinunduhan na cheque. So ano ibig sabihin nun? Dapat lang, hindi na ako magsampa ng kasong kriminal. Sa halimbawa, kasong paniningil lang, civil. So ano ngayon ang kakailanganin ko na babanggitin sa aking reklamo para tanggapin ng korte ang aking reklamo? Ganito po yun. Una, banggitin ko na nag-issue si Pyra Lucas ng cheque sa akin na 10 million. At ito ay bayad niya sa akin sa lupang binili niya sa akin. Okay? Halimbawa lang yun. Pero pag bili niya, cheque ang bayad. Tapos, babanggitin ko pangalawa. Nakalagay ang petsa kung kailan ko papalitan at nakalagay ito na December 31, 2025. Okay, nakabanggit na yan. Dumating, sunod bagitin ko ay dumating ang December 31, 2025 at pinapalit ko sa bangko talbog. Sunod number 4. Ano ang sunod yung bagitin ko? Halimbawa, binabanggitin ko kasi maniningil, kumaso na ako eh. So, sinampang ko sa ngayon, yun lang ang binanggit ko halimbawa sa kaso. Una, nag-issue sa akin ng cheque, kapalit ng pagbenta ko ng lupa sa kanya na 10 million. Tapos, pangalawa, nakalagay sa petsa na ang petsa ay dapat December 31, 2025 ang babayaran niya, hulugan niya. Pang-apat, sa pangalan ko naka-issue ang cheque. Pang-lima, ang ginawa ko ay nagsampa na ko, yun lang ang binanggit ko. Dapat maningil na ako sa kanya. Ang tanong, sapat ba yun?
Tatanggapin ba ng korte yon yung aking binanggit na 4? Sagot, hindi po tatanggapin ng korte. Bakit po? Dapat, sasabihin ko pa, idagdag ko ang kwento na nagpadala ako ng demand letter sa kanya at binigyan ko siya ng 5 araw na bayaran niya, palitan ng cheque ng pera o di kaya makipag-areglo sa akin kung paano niya mababayaran ang utang na 10 million sa cheque. Kailangan may demand letter. Paglampas ng 5 araw at hindi pa rin siya nakabayad, hindi niya rin ako pinansin. So, nagkaroon na ako ngayon ng tinatawag na cause of action. Yan na po ang tinatawag na sufficient in substance. Okay? Ibig sabihin, kailangan banggitin mo lahat ng elemento para tanggapin ng korte ang kaso mo. Let us now go to the case of Sal-N. So, sa Sal-N, ano ang dapat banggitin na nagkumaso? So, kung halimbawa, ang gusto mo pa patunayan na nagsumiti ng Sal-N si Sara Duterte, pero may mga 3 property siya na hindi binanggit. Yan ang gusto mo palabasin. So, paano pagbabanggit? Okay, kung Sal-N lang, okay, naging mayor o naging vice president si Sara Duterte. Sumumpa siya at pumasok siya sa kanyang opisina. Nagsumiti siya ng kanyang Sal-N mula 2022, 24, 2026 at 25, 2026, 4 o 25 pa lang hanggang ngayon. Kasi every April ang pagbigay ng Sal-N. So ngayon, nagbinigay niya, tapos na-discover ko na si Sara may 3 bahay na hindi nilagay sa kanyang Sal-N. Tapos banggitin ko, yung 3 bahay, ang isa ay nakikita sa number 42 McKinley Street, Forbes Park, Manila, Makati. Tapos ang pangalawang bahay ay number 30 Tamarin Street, Forbes Park, Makati. Ang pangatlong bahay ay sa number 14 Nara Street, Forbes Park, Makati. Tika mo na bakit pinili ko mga bahay na yun. Mga bahay pala ni Romualdez sa ni Marcos yun. So anyway, bakit binanggit ko lang ganon? Halimbawa, bahay ni Sara yun. Tapos, ang nangyari, nung kumaso na ako, ay hindi ko binanggit na nagbanggit halimbawa ako ng 3 property. Pero hindi ko binanggit ang mga ebidensya na siya ang may-ari o hindi. Nakalimutan ko banggitin na si Sara ang may-ari ang nakabili ng bahay na 3 na yun. So ano mangyari? Di kulang-kulang. Kung kulang-kulang, hindi pwede tanggapin. Walang sufficiency in substance. At kung kulang-kulang na walang sufficiency in substance, hindi po siya pwede maka-move forward to the next step. Kasi sa Section 5, kailangan lamang banggitin mong detalye na sapat ang detalye lahat na kung totoo mga yan at mapatunayan ng ebidensya ay tanggal si Sara pagka Vice Presidente dahil sa impeachment. So sa pag-alam kung sufficient ang substance ay hindi mo na naghahanap ng detalye, hindi mo na naghanap ng ebidensya. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari kung may kulang? Hindi nabanggit ang pangalan ng kung sino may-ari ng 3 bahay binabanggit ko. Eh di madidismiss kasi dapat mabanggit mong pangalan. Pangatlo, kailangan ilagay mo pa rin ang halaga ng lupa at bahay. Kung hindi ko mabanggit yun, edi basura. Ganon po yun ang ibig sabihin niyang sufficiency in substance. At kung maging sufficient in substance, saka mo na ngayon hanapan ng ebidensya. Okay? So proceed tayo. Basahin po natin ang nireklamong Sal-N laban kay Sara Duterte. Ito. Number 61, paragraph, sabi nila ng mga sumulat, Respondent Sara Duterte has been in public office since 2007
So binanggit niya na opisyal ng bayan si Sara kasi ang may obligasyon na magbigay ng salin ay yung opisyal lamang ng bayan. So kung hindi mo nabanggit na opisyal ng bayan, ay basura ng kaso. So anyway, sinabi niya, with only 3-year hiatus between 2013 and 2016. Ibig sabihin ng hiatus ay hindi daw siya nagpa-elect sa gitna ng 2013 at 2016. However, sabi niya, an examination of the properties and assets accumulated by Sara Duterte and the salins she filed during her years in public office show two things. Dalawang bagay daw nakita nila. So, una, that the growth in her net worth, assets, and properties is grossly disproportionate to her legitimate income. Matatanggap po ito? Ladies and gentlemen, hindi po ito matatanggap na ultimate fact. Bakit po? Conclusion yan na sinabi mo na ang paglaki ng kanyang net worth o kayamanan at iba pang mga assets o di ka mga propiedad ay sobra-sobra kumpara sa kanyang mga lehitimong income. Yan po ay statement of conclusion, not statement of facts. Nagiging statement of opinion siya. So, paano natin malalaman kung lehitimo ang income o hindi? Hindi mo naman binanggit ang detalye. So, dito pa lang ay out na ito. Pero tingnan natin sa ilalim, baka may kompleto sila binanggit. Number 2, vast amounts of hidden and unexplained wealth discovered through a series of investigations were not disclosed in the silence. So ito na naman, statement of opinion na naman ito. Statement of conclusion, hindi ito statement of facts. So tingnan natin sa number 62. Sabi niya, prior to her assumption in office as Vice President, Respondent Duterte served as the Vice Mayor of Davao City from June 30, 2007 up to June 30, 2010. And subsequently as the Mayor of Davao City from June 30, 2010 to June 30, 2013. And later, from June 30, 2016 to June 30, 2022. So nagpapakita na hindi pa siya nagpahalal noong mula June 30, 2013 hanggang June 30, 2016. So, ibig sabihin, makikita mo na hindi swapang sa kapangyarihan si Sara. Hindi pa nga siya nagpahalal So, next. Number 63. While the corresponding salaries of these two public offices amount only to an estimated annual income of 2,040,000 pesos to 2,640,000 pesos, Respondent Duterte's bank accounts throughout the said years reflect deposits and financial transactions cumulatively involving amounts that are grossly disproportionate to her legitimate income. Ito naman, ang makita mo lang dito na detalye ay dapat daw ang income niya ay hindi lalampas sa 2,040,000 at saka 2,640,000. Pero sumobra. Ang problema, nung sinabi niya sumobra, hindi siya naglagay kung magkano ang naisobra. So, again, opinion. Hindi pwede matatanggap na statement of facts. At hindi mo matatanggap na ultimate statement of fact. So, number 64. Among others, it has been discovered that the amount of more than 2 billion pesos, statement of opinion na naman to, was transacted from 2006 to 2015 across several joint accounts maintained by Respondent Duterte and her father, former President Rodrigo Duterte, with the Bank of Philippine Islands and Banco de Oro Unibank. Respondent Duterte herself received at least 111,634,154 pesos during the same period of 2006 and 2015 when she was sitting public official of Davao City
either as vice mayor or as mayor of the said city. Tingnan natin. Yung 2 billion, pwedeng natawag natin to generalization lang ito. Kasi nagbanggit more than eh. Hindi eksaktong amount kung magkano. So, dito, palpak siya. Tingnan natin. Nag-transaction daw mula 2006 hanggang 2015. Tapos nagsabi across several. Ano several? Dapat nang banggit ko kung 10 na joint accounts o 5. Hindi ka nagbanggit. Sabihin, nag-generalize ka na rin. Maintained daw by Duterte and her father. Dapat binanggit niya rito ang account numbers para detalyado. Wala, hindi pa binigit. Malay mo, baka doon sa baba meron. At tapos, nagbanggit siya ng amount, which is specific enough. Sinabi niya na, respondent Sara Duterte herself received at least 111. May at least, may salitang at least. Ibig sabihin, pag may at least, hindi ka sigurado. So, ibig sabihin, statement of opinion yan, hindi statement of facts. Hindi ultimate statement of facts. So, paano mo ma-i-deny yan? Kasi opinion. So, during the same period, from 2006 to 2015, when she was sitting as public official of Davao City, either as vice mayor and as mayor of the said city. Ano ibig sabihin ito? Ito daw, 111 million. 154. 111 million ang nakapira daw siya. Tapos, at least 100. Hindi klaro kung paano kinita. So, para natin mapatunayan na hindi mo o bawal ang pagkita ng pera, dapat binanggit kung saan ang galing. Saan kinita. Okay? Tapos, number 65. This hidden wealth in the amount of more than 2 billion. 2 billion ha? Far eclipses the estimated 183 million discovered in the peso and dollar deposits of impeached Chief Justice. At ito na naman, nag-estimate na naman. Hindi pwede ang estimate dito. At hindi ka pwede magkumpara. Dapat hindi ka magbibigay ng opinion. Dapat detalyado. So evidently, it is impossible to amass the amounts remitted to respondent Duterte's account based on her legitimate income. Bakit? Ano bang, hindi mo man naman binanggit kung anong legitimong income niya. Hindi binanggit kung may negosyo, wala. Ibig sabihin, statement of general opinion na naman ito. At hindi po niya matatanggap kaya dapat statement of facts. So ngayon, sinabi niya, as a career government official in the absence of any other sources of income, it is impossible. Ngayon, nag-ano ka naman, ina-assume ninyo na wala siyang negosyo. So kung trabaho lang, bilang mayor, ay hindi siya kikita ganito. Sinabi niyo, ibig sabihin po, ang binabagit nyo yan ay statement of general opinion na naman. Wala kayong specific amount na sinasabi nyo na kanyang kikitain. Dapat, para malaman mo kung sobra ba ang kanyang bangko kaysa kanyang kinita sa bilang trabaho sa pagiging mayor, dapat ipakita mo rin na wala siyang trabaho, wala siyang tinatawag na negosyo. At ang kanyang asawa ni si Manasseh Carpio na isang abogado ay dapat sabihin niyo na walang kita. Wala. Kulang-kulang. Okay? Dito pa tayo sa 66. On this point, Section 2 of Republic Act 1379 raises a prima facie presumption that property is unlawfully acquired whenever such amount of property. Nag-opinion na naman kayo. Wala pa nga kayo binanggit dito kung magkano ang dapat, kung wala ba sa negosyo, kung magkano kinikita bawat negosyo, at ikumpara mo, hindi nyo pa nga nabanggit kung ano ang lahat ng pera na meron siya. At hindi nyo binanggit kung saan ninyo nakuha itong detalyeng ito. So dapat banggitin nyo rin kung saan nyo nakuha ang detalyeng ito. Nagkwento lamang kayo, at kasi kung kwento lang at hindi mo binanggit kung saan nakuha, ay kulang-kulang pa rin ang pagkabanggit. So dapat hindi na ito pasado sa tinatawag na sufficient in substance.
Number 67, likewise, the acquisition of unexplained wealth is treated as dismissible offense under Section 8 of Republic Act 3019. Nagkwento naman kayo ng opinion. Ay, panay opinion. Number 68, in fact, cases of unexplained wealth have been treated as analogous. Opinion naman ito. Okay? So ito, baka ito yung detalyado nila. Respondent Duterte's anomalous salin. Pinakita na salin. Furthermore, number 69, it has been discovered that properties and cash were omitted from Respondent Duterte's salins in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. Number 70, the following are reported in Respondent Sarah's salins 2007 hanggang 2017. O yan, binanggit ninyo. Siguro nakuha nyo ito sa detalye ninyo. Maring tama ito. But the problem is, tatanggalin pa rin yan, hindi tatanggapin. Bakit? Kasi, para matatanggap, dapat ang salin sa panahon ng siya Vice President ang inyong ikakabit. Hindi ito. So wala kayong binanggit na salin ni Sara sa panahon ng siya Vice Presidente. So dapat out na ito. Hindi na dapat tanggapin na sasabihin na sufficient in substance. So number 71, paragraph. Evidently, her total net worth as indicated in this salins is already manifestly disproportionate to the income. Nag-assume na naman kayo ng income niya pagiging mayor lang. Hindi niyo tinignan kung may negosyo ito, wala. Tapos, saliwa ito sa nagpasabina si Tiri Redon at pinasabina niya maraming negosyo ni Sara Duterte. Sabihin, hindi ito siya, kumontra pa yung sabina niya kaysa dito na binabanggit na wala man lang daw siya kahit isang negosyo. Kundi ang source ng income niya ay pagiging mayor at saka vice mayor lang. So dito na, kontra-kontra na. So paano ba, bakit inaprubahan pa yun? Kung kulang-kulang. Kung kontra-kontra pa. Hindi lang kulang-kulang, kontra-kontra pa. Basahin pa natin. Paragraph 72. Yet the net worth in salins for the same period cannot be justified by her. Paano mo sasabihin ay hindi ma-justify ng kanyang lehitimong income? Hindi nyo sinabi dito kung ano ang kanyang pinagkikitaan na income. Sinabi nyo lang, ina-assume nyo lang na ang income nyo lang pagiging mayor at vice mayor. Hindi nyo binanggit kung wala siyang negosyo. Ibig sabihin, dahil hindi nyo binanggit na walang negosyo, hindi na naman ito kompleto. Kulang-kulang din. So number 73, this patent omission to disclose properties cash puts into question how she was able to acquire such properties. Ang problema sa inyo rito ay pinapalagay nyo na kagad na may totoo itong binabanggit ito. Hindi pa nga ninyo binanggit kung paano nyo nakuha at saan nyo nakuha na sources ito. Sana banggitin nyo muna para magiging lehitimo ang inyong ultimate fact. Kung hindi nyo babanggitin kung saan nyo nakuha itong listahan niyo na bank accounts, ay hindi pwede tanggapin. Kasi bakit? Kailangan ninyo babanggitin din na merong bank secrecy law at lagay ninyong kwento kung paano nakuha despite the bank secrecy law. Ito pa, number 74. Said acts notwithstanding the fact that they occurred prior to her term of the Republic of the Philippines undeniably constitute grounds for impeachment. This reveal a clear and troubling pattern of conduct. O yan, nagbigay naman kayo opinion na ugali na daw niya ito. At kailangan tanggalin siya dahil sa masamang ugali. Opinion na naman. So, yan lang po ang ating titignan. So, ladies and gentlemen, very clear po na walang sufficient narration of facts. Ang pinakaklaro doon, wala silang narration kung paano nila nakuha, saan nila nakuha na hindi nila nilabag ang bank secrecy law. Kung totoo man yun. Kailangan banggitin nila. Kasi anything na any evidence
na kinuha sa pamamagitan ng bawal, paglabag sa bawal, ay hindi matatanggap bilang ebidensya. So, the failure to state how they got those alleged bank records is fatal to their cause. Wala nang tinatawag na sufficiency in substance. Their failure also to mention that Sara Duterte has no business other than her being the mayor and the vice mayor is also fatal to their cause. Kasi hindi mo pwede masabi na hindi ma-explain ang kayamanan kung kayamanan man, kung hindi mo babanggitin na wala na sa ibang kayamanan kung hindi yung nanggaling lang sa kanyang sweldo. Ang problema, hindi nyo binanggit na hindi kumikita ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Dapat binanggit nyo yun doon para pwede. Pero ang problema, hindi nyo binanggit, alam naman yan sa records na may asawa siya. So nakita nyo na, nakuha nyo na. So ladies and gentlemen, yan po ang katibayan ko. Sa susunod, pag-aralan natin ang ibang akusasyon laban kay Sara. Tingnan natin kung may sapat na pagbanggit para sabihin natin na may sufficiency in substance. Okay? Ito, ang sufficiency, ang utos ng Constitution, ng House of Representatives para pwede ngayon sabihin na sufficiency in substance. Tika mo na, balik ko muna, no? Baka hindi nyo nakita yung binabasa kong reklamo. Ito po yan. Ito po yung complaint for impeachment, ha? Nakita nyo na ba? Ayan. Ang pinag-usapan lang muna natin dito yung SALN. Yan, SALN. Sa sunod na natin pag-usapan ang iba. So, very clear na kulang-kulang ang pagkabanggit ng mga detalye para mabuo ang reklamo. Okay, so dito ngayon, ipakita ko naman sa inyo yung batas, yung Section 5 ng Rules of Impeachment Procedures ng House of Representatives. At ito dapat ang susundin mo para kung paano gumawa ng reklamo na impeachment. So yan, Section 5. Determination of sufficiency in substance. Okay? So should the committee find the complaint sufficient in form, it shall then determine if the complaint is sufficient in substance. Dito may utos. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Okay? Ibig sabihin, pagbanggit lamang, aligasyon lamang ng mga detalye ay sapat na. Hindi hahanapan ng tinatawag na ebidensya. Ngayon, ang tanong, kung kulang ang mga binanggit na mga detalye, anong ibig sabihin? Hindi sufficient in substance, basura. Ngayon, sinasabi ni Attorney Luke Espiritu na ang reklamo laban kay Bongbong Marcos ay sufficient in form. Pero may double standard. Ang kay Sara ay hindi na sufficient in form. Pero gusto ang sinasabi lang ni Attorney Luke Espiritu na amigo ko, Ilonggo kasi yan ay dapat sana ay inakyat ang kasong impeachment laban kay Bongbong Marcos. Pero kaya lang, buto-buto naman, hawak ni lahat ng mga congressmen ay binibigyan ni Bongbong Marcos ng pera, kaya ayan, na-dismiss. So, kaya may double standard. Ano naman, magbanggit lang ko ng isang kaso kay Bongbong Marcos na kompleto pagkadetalye. Paborito ko ito, yung ginawa ni Attorney Andre De Jesus. Binanggit niya na si Bongbong Marcos ay naging presidente, nanumpa siya, pumasok siya, paging presidente,
noong June 30, 2022. Nang pumasok siya, ay bandang sa gitna ng mga first year and second year ng kanyang term, ay napag-usapan na pagsuspetsan na siya ay adik. Tapos nagkaroon ng rally ang iglesia at isa sa speaker ay yung kanyang ate na si Amy Marcos. At si Amy Marcos ay nagsalita na si Bongbong ay adik. Pati ang anak niya ni si Sandro ay adik. Pati si Lisa Marcos ay adik. At inaalok pa daw ng anak ni Bongbong Marcos ang kanyang sariling anak na gumamit ng cocaine. Matindi. Kasi kapatid ang nabanggit, sapat na yan tataas ang uri ng ebidensya. At dahil mataas ang uri ng ebidensya, sapat na po yan, binabanggit, sapat na po yan na mag-create ng doubt, ng duda sa pagkatao ni Bongbong Marcos kung sinusunod pa niya, kung pinapatupad ba niya ang batas na Section 15 ng Republic Act 9165 na illegal use of illegal drugs na dapat ikukulong sa reclusion, sa prison correctional na parusa. So, nilabag ni Bongbong yan, dapat culpable violation of the Constitution yan. At kung siya'y bumibili, nagiging high crime. Kaya lang, binanggit ninyo ito, despite the big doubt, hindi pa rin siya nagpa-hair follicle test. Kaya, ginraidor niya ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Kompleto pagkabanggit, pero binasura. Diba? Double standard. So, yan. At least, pinakita ko na sa inyo. So, bahala na kayo. At least, ay tiwala naman ako na naintindihan ninyo yung aking pinagsabi ngayon. At dahil yan, bawal po magpasabpina sila ni Jinky Lucaret Luistro. Bawal magpasabpina si Attorney Chel Caballo Jokno. Wala kang binatbat sa tatay mo sa Jose Jokno Malayong-malayo ka Panay ka ng TikTok, bobo ka rin pala na abogado. Chel Jokno. At wala rin katwiran na magpasabpina si Terry Ridon. Pasabpina siya sa mga salin. So, yan po ang ibig sabihin niyan. So, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi naman ni Ronel, galit na galit kay Amy. Nabuang na si Amy. Tapos, sino pa? Thomas Isplana. Good PM Attorney Toto Kausing. Na-late ako pero habol ko rin ang pag-like at share. Paki-like na lang, paki-share kasi para pag tuwing may titira ako ay ma-informahan kagad kayo. Helen Baguio, beautiful and blessed Sunday po, Attorney Kausing. Tapos Ronel, what the fuck ba to? Official. Hindi, inobliga ng ICC magbabayad ng private lawyer ni P. Oy, Ronel, saan ka naniwala dyan sa kwento ng kasinungalingan ni Trillanes? Hindi po totoo na nagbabayad si Duterte ng 150 million kay Kaufman. Kasi kung totoo man yan, pordoy na si Duterte. Ang 10 buwan nga lamang, 1.5 billion na yan. Saan kukuha si Duterte ng karon? Kaya ang kasinungalingan, sarap sampalin talaga ni Trillanes. Sobrang, ang tawagin sa amin sa Ilonggo, butigon. Yung sinungaling talaga. Tapos, si Greg Babaran, hirit ng TRO para mabunyag ang sikreto. Ay malamang ilalabas ng Supreme Court ang TRO na hiningi. Kasi po, walang sufficient statement of grounds, statement of facts to constitute the grounds for impeachment. Helen Baguio, Greg Babaran, hirap na hirap magpaliwanag si Mang Butterbean. Kung legit naman ang negosyo ni Sara, kung iskol, kung takot niya, ipapakita yung secret bank account niya. Bakit totoo ba yan? Ang unang-unang tanong, gawa-gawa po ni Trillanes yan. Hindi natin malalaman kung invento lang ni Trillanes, kaya hindi po pwede tanggapin. At dapat ilagay nila muna sa statement
na lihitimo ang pagkuha na ng kopya ng bank accounts. Kasi pag hindi nyo nilagay, nilabag ninyo ang tinatawag na Republic Act 1405. Yan yung po ang bank secrecy law. At kung nilabag po ang bank secrecy law, hindi po siya matatanggap na ebidensya. Kaya lack of substance pa rin. Okay? Tapos, Retsam Laber, Boy Balbas. Maayong hapon, Sir Toto, watching from Davao del Sur. Maayong hapon sa kaninyo diha sa Davao del Sur. Labi na sa Digos, sa akong iyuan na si Emmanuel Kausing. Tapos, maayong hapon diha sa Butuan kay Fatima Doria, kay Tata Likop. Sino pang iba? Si Para Bulban. Tapos, si What the TV official, Ronel, hindi mo na alam na ICC din nagbabayad sa attorney ni Iparade. ICC po nagbabayad 2 million pesos a month po ang binabayad ng ICC kay Attorney Kaufman. So, Ronel, Ibon Castiba, real talk lang, saan kaya kinukuha ng para pambayad ng mga abogado ni Kaufman? Ay, hindi po 150 million, Ronel. Huwag ka maniwala kay sa kasinungalingan ni Trillanes. Kung gago talaga yan. Ano yan malakas ang loob magkwento ng hindi totoo. Kita mo, nagalit siya nung debisto siya ng 18 sundalo na binibigyan siya ng maleta at saka envelope. Ha? Trillanes? Talagang kaso ka pa ng kaso perjury. Overacting ka. Ibig sabihin, totoo po yun. Tapos ikaw pa nagbigay ng $2 million sa mga ICC investigator para lang mapalabasan ng warrant of arrest si Digong. Kung kakutsaba pala si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Romeo Karamat, si Vicente Danao, si Dante Giran, si Isidro Lapina, at si Vitaliano Aguirre, dapat sabay-sabay sila pinalabasan ng warrant of arrest. Bakit hindi pinalabasan ng sabay-sabay ng warrant of arrest? Ibig sabihin po, imbento lang itong kaso laban kay Digong dahil lang sa pera na binigay. Sino pa? Fishing expedition nga. Yan ang tawag ng fishing expedition. Gregory Babaran, mas masarap maging anti-Duterte. Payapa ang kalooban at hindi ang palaya. Mas gusto ko pa si Duterte kasi hindi magnanakaw kagaya ni BBM na magnanakaw ng trilyon-trilyon. Ngayon, kung sinabi niyo na nagnakaw siya sa Parmali, this is I can say. Kung na-injectionan ang mahigit 10 milyon na mahigit 60 milyon na Pilipino ng bakuna, saan kukunin ni Duterte yun? Di ba? Kung ang mga bahay-bahay sa Pilipinas ay may mga rasyon, saan kukunin ni Duterte yun? Kaya wala ring ebidensya kung nagnakaw siya sa Parmali. Si Ibon Castillo, 600 million daw issue, sabi ni Ridon, pero ang pera ni BP 88 million na. Wala kita si Ridon na pinakabubo, isa sa pinakabubo na estudyante sa College of Law yan, ng UP. At si Jan, haka-haka, gustuhin pang katotohanan mga ulol ang mga sindikatong magnanakaw sa bayan trilyones. Fidel Mercado, good afternoon, attorney. God protect you always. Salamat po, Fidel. Ronel, malago sa tubig. Oo, kasi dati hindi pa siya DDS. Binabanatan kong Duterte noon. Pero ngayon, kinakampihan ko. Bakit? Kasi ang karapatan ng akusado ay binabanatan at saka kulang-kulang pala ang inyong ebidensya laban kay Duterte. Okay? Sino pa? Soothing and meditation. Dapat isabina ang Kongreso. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat na. Masyadong mahaba na tayo. So,